Okay, good morning. So, andito tayo ngayon sa bayan ng Lopez, Quezon. So, ngayon pupunta tayong property. Another farm, another day po. Pupunta tayo sa General Luna, Quezon. So, antabayanan po ninyo ang pagpunta namin. Okay, so nakasakay na tayo sa sakyan going to General Luna, Quezon po tayo ngayon. So standby muna tayo dun sa may bibili tayo ng jacket dyan po sa may kanto. So dahil na mainit ngayon, kailangan natin dito na lang bumili ng jacket. So titingin tayo ng jacket. Bibili kami ng jacket. Sige po, sir. Welcome, sir. Large po. Right. So yan, pipiliin natin yung may letter R. Okay, okay na to. Hindi nyo na po isusukat. Susutin ko na. 800 pesos po. Magkano? 800. Okay, so pumunta na tayo sa General Luna, Quezon. Andito na po tayo sa General Luna, Quezon. Okay, so right now, andito na tayo sa bayan ng General Luna, Quezon. So titingnan natin yung properties. I am so excited para makita po yung property nilang binibenta. So dito daw ang daan ng beachfront property. So hali po kayo, sundan po ninyo ang aming pagpunta doon sa lote. Pakas na ng ulan. Dagat na. Last time ito yung ito yung daan. Tapos ito may daan na dito, kaso kahoy pa lang siya. Malaki na. So ngayon pala sementado na pala ito. Dati hindi pa. Okay, so okay, so ito yung daan papunta dun sa beach. Andito na tayo sa property. This is the beach front of the property. So yan. Okay, so itong hagdanan na ito papunta dun sa mismong bahay nakasama doon sa binebenta. So ito nga pala dalawang bahay. Yung isa ay yung tinitirahan ng caretaker. Yung bahay na yan. And the same time, ito po yung mismong bahay ng owner. So titingnan natin yung loob ng property ng mismong bahay. So ito pong bahay nito ay kasama dun sa binebenta. So maganda at may beachfront ka na, may bahay ka pa. Yan.
So, pagbukas po ng pintuan, yan ang makikita natin. So, ito po yung tanggapan ng mga bisita. Then, may dalawa pong kwarto. Isang master bedroom. Yan. At saka yung pangalawa na mas maliit para sa ating mga kids. So, may double deck na po dyan. At doon naman po sa kasunod na pintuan, ito po yung kusina. Maganda man yung kusina kasi naka-tiles po siya. Yan, makikita natin. Then, may isa pang pintuan dito. So, pwede ka din dumaan dyan. Then, itong part na ito is labahan. Pwede ka dyan maglaba. Maglagay ng washing machine. So, 2 kwarto. Maganda yung bahay kasi kagagawa pa lang nito. So, hindi pa nagagamit talaga siya. Yan. May toilet and bowl na po siya. Ganun kalawak yan. I see. Pahaba siya. Titingnan ko nga kasi naliliitan ako dito parang 500 Nalilitan square ka meter lang. Kala mo ito lang. Oo. Hanggang doon po sa may, sa may semento. Ano na po to, may lot plan na to. Ito ka na to. Titled ba to? Hindi po. Hindi pa. Tax deck. Tax deck and then nakaprepare po yung pinakang papel for titling. Ah. Kung nga lang, yung may-ari, ayaw niya gumastos para sa pagpapatitin. Yung pong bayar na po magpapatitin. So, ang pagitan nito ay Dito mataas na poste. dito. So, itong anong ito? Tama po yan, ginawa ko lang po yung engineer dati. So dito nag-i-start. Dito. Tapos papaganyan. May semento, pagdaanan yun. Oo, tapos ito, papaganito ito. Medyo pag ganyan, yan, dire-diretso tapos medyo may lubak doon. Makikita yung pinakang mapa niya. Okay, so ito po yung property na binibenta natin na may 2 bahay. So ito po yung 2 bahay doon na tinignan natin kanina. Tapos may pahingahan pa siya doon. So napakagandang property po nito mga kasama, mga ka-farm lot. Makikita naman natin, natitira na lang po tayo doon sa bahay. Bahay bakasyonan po ito. Napakaganda ng property kasi pinong-pino yung buhangin. The same time, malawak po yung dalampasigan. Take note mga ka-farm, right now ay nilalakad lang po muna natin kasi hindi pa po gawa yung kalsada na ginagawa doon sa So ito po yung farm, ito pong nilalakadan natin ay yung tinatawag natin frontage ng property. So yun doon, ito po lahat kasama po yan, yung bahay, yung pispan po doon sa likod, hindi po yung kasama. Okay. So dito naman po makikita natin ang lawak ng dalampasigan, napakaganda dito mag-stay. Lalo na yung mga client natin, mga OFW na halos ay walang time para magpahinga. This is your opportunity para at least ay makapag-invest naman kayo ng ganitong property. At the same time, pagtagal ng panahon, biglang mahal nitong property. Napakamamahal na po ng mga beach property dito sa atin, dito sa Quezon Province. Dahil kung mapapansin po natin, last time, parang mga 1 taon, nag-vlog ako ng property doon sa isa kong Facebook account. Pero ang presyo lang is mga 2 million lang ang 1 hectare. Pero right now ngayon, mga 4 million na po pinakamababa. Ganon po kabilis tumaas yung presyo ng mga property. So, ganon kabilis yung pagtaas talaga. Kaya ako sa totoo lang namamangha ako dahil napakabilis ng pagtaas. Kaya kung ako sa inyo habang maaga pa at mura pa, dahil ang mga
OFW, mga taga Manila, dito na nagpupuntahan sa Quezon dahil mura pa ngayon right now. Pero the times goes by, biglang taas po nitong property, napakahirap na akong bumili kasi mataas na ang presyo. So ito mga ka-farm, ito ang ipinipresent ko po sa inyo, 1.4 hectare dito sa bayan ng General Luna, Quezon. So ang ganda ng property nito na pwede natin pagandahin pa, lalo na't kayo naman po ay may puhunan. Pwede natin lagyan dito ng mga tent dahil karamihan ho dito may mga may mga tent. Kaya may makikinig po kayong video okay doon sa kabila. So ito talaga po ay beach na mga kapitbahay natin. May mga beach po sila na nagpapa-arkila po ng mga kubo-kubo. Aayusin lang natin right now kasi may mga ganito. Akala natin madumi kasi galing po doon sa ibang lugar. Naitaboy po dito yung mga bunot-bunot. Pwede po natin lagyan yan dyan ng net para hindi makapasok dito yung mga bunot. Kaya ito magiging laging malinis. Dahil kung mayroon tayo doon net na nakaganyan, nakabakod dito sa frontage ng property ninyo. So ganun ang mga nakikita ko doon sa mga beach resort. Mayroon silang net, hindi nakakapasok yung mga dumi. Kaya hindi na po ninyo ito linisin. Yan, ito po. Kasama pa din ito sa frontage ng property. Kaya kung ako sa inyo, nag-invest na kayo ng property dito lamang sa General Luna, Quezon, 1.4 hectare, may bahay ng dalawa, may bahay kayo na 2 kwarto, may master bed, tapos ay may isang ordinary na bed, then may kusina, maganda naman, pinakita natin. Tapos yung isa, pwedeng bahay ng inyong kasambahay o something na tatao dito sa property. 2-in-1 po, may bahay ka na, may beach property ka pa, titira ka na lang. Kayo po ang hinihintay nitong property ito. Kaya wag na kayong magdalawang isip pa. This is time to invest. Napakagandang property, beach resort na hindi pa ganoon ka pricey here in Quezon Province. Sa lahat ng mga gusto mag-invest, nandiyan lang po ang aking phone number. Tawagan po ninyo ako, mag-message po kayo via WhatsApp, Viber, at saka doon sa ating email. So ito po ang property na may ipakita ko sa inyo, napakaganda. Beach frontage na almost 232 meters. At bago tayo matapos, please subscribe sa aming YouTube channel para maging updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Ang presyo po nito nandyan sa taas ng video. Thank you so much and hopefully we see each other very very soon. God bless. Mabuhay. This is the aerial view of the property. So ito po yung frontage ng beach property na matatagpuan sa General Luna, Quezon. So makikita naman po natin ang haba ng frontage ng lote. So yung kaliwa po, included po yan dun sa property. And then, this is right side naman po dito. So ito po yung frontage, napakapino ang buhangin. Halika po at mag-invest po kayo dito sa amin sa Quezon Province. Napakagandang beach at affordable price. Naanyayahan po namin kayong bumisita para makita ninyo ang ganda at ang view nitong property na ating ibinebenta.
Okay, so ito yung daan. Right now po, ito pa yung daan. Pathway siya. More or less po ay 10 minutes amin binagtas dito sa naglalakad sa tabi ng dagat. So papunta doon sa property. So ulitin ko, not possible pa ng transportation ng sasakyan. Pero may ongoing na construction na ng kalsada. Hindi pa lamang natatapos. Hindi ko lang po alam kung kailan siya matatapos. 10 minutes po nilakad natin simula dito papunta ho doon po na nabi tayo ng gilid po ng daan ng tubig. 10 minutes po sa mabagal, pero sa mabilis 5 minutes nandito na po yung kalsada. Oo. Okay, so ito na yung sasakyan natin. Oh. Ito na yung kalsada. Ginagano nung ba? Usan ako po ng